Ika-30 kabanata sa simbahan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, abaniko, natitiklop na pamaypay, pandegala, marangyang kasuotan sa mga tanging okasyon, altar mayor, gitnang mayor, komedyante, aktor ng komedya, kwaderno, anyong aklat na talaan, tulungko, paraan ng pag-upo na nakadikit ang binti sa hita, angil, pagalit na ungol na nagpapakilala ng pagtanggi o pagtutol, pulpito, bahagi ng simbahan na pinagsesermonan ng pari, dumudukwang, pag-abot na inilalapit ang katawan sa harapan, agwa bendita, binasbasang tubig ng binyag. Punong-puno ng tao ang simbahan at bawat isa ay nagnanais na makakuha ng agwa bendita. Dahil sa dami ng mga nagsisimba, halos hindi na makahinga ang mga naroroon. Nagsisiksikan ng lahat at maririnig ang iyakan ng mga bata sa gitna ng kaguluhan. Ang misa para sa araw ng pista ay may halagang 250 piso. Isang presyo na halos katumbas ng bayad sa komedya. Naniniwala ang karamihan na mas mainam na gumastos ng malaki para sa misa kaysa sa komedya, sapagkat ang pagsisimba at pakikinig sa sermon ay makatutulong sa kaluluwa upang makarating sa langit. Samantala, kung ang oras at atensyon ay ilalaan lamang sa komedya, maaaring mahirapan ng kaluluwa at mapunta sa impyerno. Sa loob ng simbahan, patuloy ang pagpaypay ng mga tao gamit ang kanilang mga abaniko, panyo, at sombrero upang maibsan ang init. Habang hinihintay nila ang alkalde bago simulan ng misa, may ilan nang nakaupo malapit sa kumpisalan at unti-unting inaantok. Makalipas ang ilang saglit, dumating ang alkalde kasama ang kanyang mga tauhan. Sadya siyang nagpahuli upang mapansin ng mga tao ang kanyang pagdating. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang 5 medalya na sumisimbolo ng kanyang mataas na posisyon sa pamahalaan. At ang banda ni Carlos ang nagsilbing palamuti sa kanyang kasuotan. Dahil dito, napagkamalan siya ng ilan na isang opisyal na sibil na nagbihis tulad ng isang komedyante. Nang makapasok na ang alkalde, agad sinimula ng misa. Naghanda ang mga tao upang makinig ng maayos. Sa pagpasok patungo sa altar, nangunguna ang 2 sakristan. Kasunod ang isang praileng may hawak na kwaderno. Sumunod naman ang praile at umakyat sa pulpito. Sa pagtindig ni Padre Damaso, kitang-kita na inisip niyang siya ay isang Pransiskano na dapat igalang at sundin. Habang nagsasalita, nagbitiw si Padre Damaso ng mapanirang pananalita laban kay Padre Manuel Martin na siyang nagmisa noong bisperas ng pista. Ayon sa kanya, higit siyang mahusay sa pangangaral kaysa kay Padre Martin. Matapos ipagmalaki ang sarili, saka pa lamang niya sinimula ng tunay na sermon. Bago tuluyang simulan ang misa bilang bahagi ng kapistahan, inutusan ni Padre Damaso ang kanyang kasamang praile na buksan ang kwaderno upang basahin ang mga tala.